people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, eto sa awa ng Diyos, fresh overload pa rin ang ganda ng Mama Sam ninyo. And then, ayun, ang bilis ng araw. Ito ay huling linggo na ng Marso. So, yun, papunta na tayo sa April. Nako, konting araw na lang ay syempre sungkra na dito. And then, of course, papasok na ang Semana Santa. O, di ba? Bilis lang, no? Parang kailan lang nagsa-celebrate tayo ng Christmas, New Year. Tapos ngayon, ayan na, papunta na tayo sa mahal na araw. Nakakaloka. Ang bilis-bilis ng panahon. Pero syempre, piliin ninyong maging masaya araw-araw. Kanina nga kausap ko yung co-teacher ko. Sabi niya sa akin, kesyo daw, naiirita daw siya doon sa mga naririnig-rinig niya tungkol sa kanya. Sabi niya gano'n, parang konting kibot daw niya, napapansin daw ng kadamihan. Sabi ko sa kanya, huwag mong intindihin yung mga sinasabi ng ibang tao sa iyo. Mag-focus ka kung saan ka magiging masaya at kung saan nagbibigay sa iyo ng smile every day. So doon ka lang. Huwag mong intindihin yung mga sinasabi ng iba kasi may stress ka sa kanila tapos mawawala na yung kaligayahan mo. So, dapat ganun lang tayo lagi. Piliin natin na kung anong makakabuti sa kalusugan natin at kung anong makakabuti sa katawan natin at higit sa lahat kung ano ba ang nagpapasaya sa atin para makita ng ibang tao na lagi tayo naka-smile. So, positive yung dating, di ba? Kaysa naman yung pag-iisipin mo, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, tapos mawo-worry ka na. So, avoid natin yung mga ganyang mga negatibo na pumapasok sa buhay natin. Dapat keep smiling lang. Ganon! At syempre, gusto ko din magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat syempre sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. And then of course sa solid na Mama Sam dyan. So syempre shoutout tayo sa ating mga kaibigan. Katulad na lang syempre ni Marilyn Lagsa, Jervin and Carlos Magat. Syempre shoutout din kay Miriam Milanes, si Melinda Martinez. Hello kay Melinda Martinez. At saka syempre sa baby niya. And then of course si Dave Velasquez, Lara High 5K. Hello sa iyo. Si Chipibo, Bobby Rodriguez, si Living the Maverick. Hello. And then, of course, kay Barbette Elizalde at kay Ronelio Hinganan. Siyempre, shoutout din tayo kay Ricardo Jr. Quinyosala, Snake Jam, siyempre, nandirito yan lagi. Si Rosario Balendres, hello Rosario, kamusta ka? Ronald Davis, Yaya Muhammad, and then, of course, kay Cesar Anyon Nuevo. And then, of course, maraming din salamat kay Claire Ingles, Ronnie Guevara, siyempre, nandiyan din si Christian Jasper Vida. Thank you so much. At saka kay Robert Casanyas. So, syempre, shoutout din tayo kay Madam Henrietta Solidad, kay Attorney Cornelo Dilag, kay Madam Jenaline Napaton, and then, of course, kay Maverick, ayon. At saka syempre kay Head E. At higit sa lahat, ang nag-iisang reyna ng Mama Sam, syempre, si Christine Ann Perez. So yun, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na talaga namang ibinibigay ninyo dito sa channel ko. O, di ba? Kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh,
sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggong-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ako tsumika, doon sa mga nagpapa-shoutout na iba na hindi ko pa na siya shoutout, hindi ko pa kayo nasusulat. So, pag nasulat ko kayo, matik, lalabas na yung shoutout ninyo. Wait lang po, kasi busy pa ang Mama Sam ninyo sa mga iba pang bagay. So, marami tayong hatid na chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika na nakakaloka. So para sa una natin chika, ayan nga, Miss International, may announcement na sila sa kanilang petsa. Oo, kung kailan gagawin ang Miss International ngayong taon na to. Ito ay magaganap sa November 27 sa Tokyo, Japan. Siyempre, di ba? Ano naman to, lagi naman sa Japan. Kaya, ayun, we are excited na kasi syempre makakalaban na ang ating pambato sa Binibining Pilipinas International na inabot na ng 1 taon. So, yun, finally, meron na siyang schedule at makakalaban na siya ng bonggang-bongga. Kaya, hintayin natin kung ano ang eksena niya sa Miss International. So, ako naman para sa akin, syempre looking forward ako sa Miss International para sa taon na to. And then, ayun, inaabangan natin kung ano nga ba ang magiging eksena nila. Pero, may nagpahagin na isa sa mga, na pumafollow sa Miss International. At ang sinabi niya nga, ang Miss International, sabi niya, feel so bored this day. We need more entertainment and full of activities pageant. So, medyo nakaka-bored daw ang Miss International. Pero, sinagot to ng Miss International Organization at sinabi, boring if your IQ is below 80. Nako. Bakit naman may ganon? Anyway, ako para sa akin kasi iba siguro talaga yung pageant ng Miss International. Dapat maintindihan natin yan. Na alam naman natin na hindi sila katulad ng Miss Universe, hindi sila katulad ng kung ano-ano pang mga pageant. Ito ay talagang another pageant na ito talaga yung tradisyon nila na ginagawa sa pageant nila. And you have to understand na itong Miss International na branding from Japan, ganito lang yung may offer nilang pageant. Pero guys, sa totoo lang, imagine ninyo, ilang taon na ba ang Miss International? So, umabot na siya ng 60 plus. So, hindi naman tatagal yan dyan kung hindi sila maayos na pageant, di ba? So, yung ibang ang pageant na sinusubaybayan natin, hindi nila ma-consistent yung petsa. Oo, na gusto-gusto natin panoorin. Katulad na lang halimbawa, magsasample na ako ang Miss Charm. O, di ba? Hindi nila ma-consistent. Pero ang Miss International, lagi silang consistent sa lahat ng mga ginagawa nila. Pero syempre, hindi ka rin pwedeng maghanap ng katulad ng nakikita mo sa Miss Universe, sa Miss World, o kung saan mang pageant na aliw ka dahil ibang pageant sila. So, yon. So, malinaw yon. Kaya, wag nyo silang paghanapan. So, tama na yung may coronation sila, tapos ayun, may queen sila, hanggang doon na lang talaga. O, di ba? Pero, maintindihan nyo rin na sana iba siyang pageant. Di ba? So, yon. So, good luck sa Miss International at good luck sa magiging kandidata natin na lalahok nga dito sa Miss International 2025. At para naman sa sumunod natin, chika, dating kandidata sa Miss Grand Nicaragua 2022. Ngayon ay makikipagbardagulan sa Miss Supranationals 2025. Anong chika mo dito, Mama Sam? Na kung hindi naman nabago yan, yung mga reyna na galing sa ganito pupunta sa Miss Universe, yung mga reyna na galing sa ganito pupunta sa Supranational. Ngayon, ang aabangan mo na lang kung kaya niyang gawin yung nagawa ni Andrea Aguilera na nanalo dito sa Miss Supranational. Ganon! Parang feeling ko hindi. Kasi hindi naman siya ganun kaganda. Charot. Anyway, so good luck. So magpakitang gila siya sa organization at ipapatunayan niya na talagang deserve niya ang ibinigay sa kanyang title ng Nicaragua para makipag-compete sa Miss Supranational. Diba? So yun. So ngayon pala,
Congratulations. O, di ba? Ang saya-saya niya, nakakaloka. Anyway, para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Miss Supranational, pambato natin sa Miss Supranational. Siyempre si Tara Valencia, mama, sa tingin mo, ready na siya? Diyos ko naman, mahiya naman si Tara pag hindi pa siya ready. Sa loob ng 1 taon mahigit, di ba? Ang kanyang paghihintay para sa laban niya sa Miss Supranational. And then finally, eto na, di ba? So ako para sa akin, siguro naman, no, di ba? So nakakaloka. Kung ako tatanungin mo, excited ako for her. Pero I hope na hindi ako ma-disappoint sa makikita ko na ipapakita niyang laban. Kasi mahigit 1 taon. Pero ang kinakatakot ko kasi, kung nakaraan taon, lumaban na si Tara Valencia after ng makoronahan or naghintay lang siya ng mga 6 months, I think ando doon pa rin yung momento na tinatawag. And then, yung ganda niya, parang masasabi ko, ay nako, panalo to for Supra. Pero this time, parang mahigit 1 taon ang hinintay ni Tara Valencia, parang nawawala yung momento. Hindi ko alam kung ganun din yung nararamdaman ninyo. Ngayon, pati tingnan ko yung picture niya, okay, so yun, ganun. Pero wala na yung sa akin, yung parang yung dating niya talaga ng may wow factor. Hindi ko alam kung ayun kasi yung mali eh. Katulad na lang kay Myrna Isguera, di ba? Lalaban siya, mahigit 1 taon. Pero kung eto, lumaban ng after 6 months, yung excitement nandoon. So, kaya tayo naliligwa kasi parang feeling ko, katulad nung kay Angelica Lopez nung nakaraan taon, parang sobrang tagal. Tapos nawawala na yung momento nila. Oo, ganon. Kaya, I hope na sana maka-arriba ng bonggang-bongga si Tara Valencia at saka si Myrna Isguera dito sa magiging compete nila. I'm so excited for them, and then let's see kung ano yung ipapakita nila at kung hanggang saan ba. So, dati si Tara Valencia, iniisip ko, naku, magta-title to. Ewan ko ngayon, no? Diba? At feel ko naman na pagandaan naman niya yung bawat aspeto na lalabanan niya. Kaya, laban lang, Tara Valencia. Good luck! Di ba? Ako hindi talaga ako agree sa mga matatagal na pageant katulad ng Binibining Pilipinas, yung international. Diyos ko, nilulumot bago makalaban. And then, ayan, yung supranational. Ganun din. Sana medyo ilapit-lapit nila sa wag sila mag-appoint. Yung Miss Charm, ayan, si Cyril Payumo, di ba? Parang ang tagal-tagal ng mga hinihintay nila. Tapos hindi natin alam kung okay pa ba sila or may gana pa ba sila. So, ay nako, nakakaloka. Anyway, so good luck. Good luck sa kanila. At yun, abangan natin. At ito nga. At ito ang sumunod na chika. Miss Universe pupunta sa Pilipinas. Oo, nakakaloka. So, ayan, so March 25 at tomorrow, today. And then, hanggang 30th. Oo, so hanggang Sunday. So, nandiyan ang Miss Universe. Ayan, finally makikita na nila ang Miss Universe. Ako nakita ko na siya. Maganda siya. Charot. So, yun. So, syempre excited tayo and looking forward tayo kung ano ang magiging eksena nila dyan. For sure, titignan niya ang lahat ng mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. For sure, meron silang activity na gagawin dyan. At yan yung abangan natin. Ako, happy ako. Kasi syempre, Miss Universe to, di ba? At congratulations, Philippines! So, yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Sofia Bianca Santos, ligwak sa Universal Woman dahil sa sobrang bata pa ng age. At hindi pasok ang kanyang age sa requirements ng Universal Woman. Nakakaloka naman tong Universal Woman na to. Bakit kayo nagpanalo na hindi nyo muna chinek kung ano ba yung mga age requirements ng mga nilalabanan ng mga girls? Dapat bago kayo magsimula ng pageant, alamin nyo muna yung mga age limit, alamin nyo muna yung mga requirements, alamin nyo muna kung yung height, meron ba, age, mga ganon. Nakakaloka naman si Mr. Arnold. So, sino masisisihin natin dito? Siyempre si Mr. Arnold. Kasi siya yung organization niyan. Alam nyo dati,
yung nagkita kami dito ni Mr. Arnold, sabi ko sa kanya, alam mo ikaw, sabi ko, nagpapageant ka ng Miss Grand. Diyos ko naman, parang bukas na aalis yung kandidata. Tapos, sabi niya, bakit ako biniblame mo? Dapat sila kasi ganito. Ay, naku, nakakaloka. Pero alam mo, cute lang ni Mr. Arnold. Hindi yan yung masyadong seryoso sa mga, alam mo, pag sinabi mo sa kanya yung real talk niya, hindi siya galit. Kumbaga, mabait na tao. Sa totoo lang si Mr. Arnold. Pero ayun nga, naloka nga ako sa kanya kasi nga, parang, hindi man lang nila chinek yung age limit. Alam naman nila yung age limit siguro, di ba? Nang hinahanap sa nagbago ng age limit ang Universal Woman at hindi nyo alam. So, yun, nakakalungkot syempre para kay Sophia Bianca na hindi siya makakapag-compete sa Universal Woman. Deserve pa naman niya. At saka lumaban siya ng bonggang-bongga. Alam mo yon, yung ang hirap, gumastos, lumaban, tapos hindi makakakumpit. So yan, nakakaloka. Kaya pinalitan na siya ni Jasmine Omay. So ang chika ko naman dito, di ba chinika ko na yan sa inyo noon? Sabi ko mukhang si Jasmine Omay nga yung ilalaban ng Universal Woman. Anyway, so ako, ang masasabi ko kay Jasmine Omay, syempre, finally, makakalaban na siya kasi etong batang to, nagsisimula pa lang to sa Binibining Kanlahi. Kilala ko na ang Jasmine Omay. So, isa ako sa mga naging judge doon sa kanyang compete sa Binibining Kanlahi. Nakitaan ko naman ng potential hanggang sa naging guest ko nga yan. Ewan ko kung napanood ninyo. Hanggang sa nagkakaroon kami ng komunikasyon, nakakapag-usap kami. Nagkita na rin kami niyan dito sa Thailand. So, good luck, di ba? So, good luck kay Jasmine. I'm so happy for her. So, hindi naman niya to ginusto na mawala ng eksena si Sophia, pero ito yung destiny na para kay Jasmine Omay. Di ba? Panahon na yun nagsabi. At nakakatuwa naman, nabigyan siya ng opportunity na makapag-compete sa international stage. So, yan, malalaman natin. So, yan, nakakaloka. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss World and Miss Universal Woman. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Kay Krishnan Gravidas at saka kay Jasmine Omay. So, si Krishnan, ang first princess niya sa Miss World Philippines ay si Jasmine Omay. So, parehas na silang magkukumpit. Bongga. So, napaka-blessed nila kasi syempre, Krishnan Gravides, nabigyan ng pagkakataon na makapag-compete sa international pageant. Parehas sila ng istorya ni Jasmine Omay na they are trying their best. Pero, ang advantage lang nung kay Krishnan Gravides kasi nakoronahan na siya noon, nabigyan siya ng Miss Charm, pero hindi rin siya nakapag-compete. Pagkatapos, ayan. So, ito na yung hinihintay nila. Parehas sila naghihintay. Parehas sila nagbabaka sakali. At ang galing lang kasi parehas na sila mabibigyan ng chance na makapag-compete sa international pageant. So, Miss World, alam naman natin na malakas ang laban ng Krishnan Gravides and we are excited for her. So, I hope na sana may uuwi niya yung corona ng second crown ng blue crown para sa ating bansa. Ito nga ang Miss World. And then medyo mahirap yung kay Jasmine Omay kasi back-to-back ang inihit nila. So hindi ko alam kung kakayanin niya yung back-to-back. Pero kung pag-uusapan natin yung bawat aspeto na meron itong si Jasmine Omay, nakita ko na siya in person, matangkad. Akala ko nga si Krishnan Gravides siya. So yun, so nakakaloka. Pero alam mo, mabait ang Jasmine Omay. And then I think makikita ng organization ng Universal Woman yung potential na kung ano ang meron itong si Jasmine Omay. And then, ayun, tingnan natin. Medyo mahirap yung back-to-back kasi sinasabi nga, mag-back-to-back kaya sila. Ay nako, so tingnan natin yan. Medyo mahirap pero wag tayo masyadong mag-expect. Yung makarating lang to sa finally sa dulo ng competition, okay na sa atin yun. So, bonus na lang yung back-to-back. Di ba? So, yun. So, kayo ba? Excited din ba kayo sa magiging laban nila?
mag-back to back kaya talaga tayo ngayong taon na to. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.